Yan yung daan ng border guys. Oh. Uulitin ko guys ha. Ang pagpa-flagpole ay napaka-delikado, napaka-risky. So, hello everyone, welcome back sa ating vlog no. So ngayon nandito tayo sa May Left Bridge. Sasamahan natin kasi si Jason kasi magfa-flagpoling siya para sa work permit niya. May nahanap kasi kaming employer niya na nagbigay ng LMIA. So agad-agad pre-process namin yung mga requirements niya para makapag-flagpole na siya. Kaya pinili namin kahit medyo delikadong mag-flagpole kasi mas mabilis niya makukuha yung work permit niya and magkakaroon na siya ng insurance. Kasi right now, yung visitor insurance niya very limited lang. And napakadelikado guys pag nandito ka sa Canada nang wala kayong insurance kasi anything can happen with you. Tapos sobrang mahal ng babayaran ninyo. Kaya nag-risk kami na pumunta dito ngayon sa Coutts, dito sa Alberta, US border para makuha namin yung work permit and makapag-apply na siya ng SIN and ng kanyang health insurance. So yan guys, ipapakita namin sa inyo yung pinaka-process talaga kung paano mag-flagpole, no? Kasi last year, I think, nag-flagpole ako pero hindi successful. Ngayon, si Jason naman, tutulungan natin siya mag-flagpole. Kaya lang, i-ano lang natin siya, ihahatid lang natin siya doon sa mismong border and siya na bahalang pumasok doon kasi hindi tayo pwedeng pumasok guys, wala tayong US visa. So, kukwento namin sa inyo yung full process, kung ano magiging result and yeah, we'll see. Dito tayo ngayon sa sa kainan dito sa Left Bridge yan, Tambayan. May mga silog-silog sila dyan, no? Tapos convenience store na rin siya. Yan, isasamahan natin guys magpa-flagpole. Si DJ. Si DJ. Sana lang ma-post namin to. Daniel Padilpat. Yung madilpat daw. Yan si ate niya. Yan si Diwata. Diwata, pati na, babe. Diwata Wow. Yan, so 1 hour away pa kami dun sa Coutts. Yan. Busy si DJ kanina mag-prepare eh. Kinakabahan na siya, guys. Nagre-review, may exam siya mamaya. Yung officer ang kinakabahan sa akin. Wow. Video mo nga. Sa sobrang kaba daw niya, naubos na yung kaba niya. So ayan guys, balitaan namin kayo mamaya kung ano yung magiging result. Yan. Sana lang, no? Sana ma-upload natin. Sana ma-upload namin to. Pag na-upload namin to, ibig sabihin, okay yung naging result. Pero pag hindi nyo nakita to, wala na. Ang makikita na nila yung na flight. Yung flight pa uwi. Flight pa uwi. ang paghahatid. Ang paghahatid. Despedida. Kayang-kaya niyan. May bagamson. Problemado yung officer sa akin. Maintindihan niya ako. Pag hindi mo alam yung sasabihin mo, yes na lang, yes. Yes na lang lahat. Yes. Yan. Dito na kami sa border. Diyan na yung border. Ihatid natin si Jason mamaya. Iwan natin si Dan dito sa Yan si Jason. Kabado, son? Rob. Yan yung daan ng border, guys, oh. Yan. Ihatid lang natin si Jason doon hanggang doon sa sa border. Garrison, titamag na banger. Yan. So, tingnan niyo son, border. So, itong right side na to guys, ito na yung papuntang US. Ito naman yung Canada na side. So, yan guys, sinatid na natin si Jason. Dito siya pupunta, oh. Yan. Yang toll na yan. Diyan siya pupunta. Para mag-flagpole siya. Tapos mamaya, iikot siya. Pupunta naman siya dito sa kabila. Ito naman yung sa Canada side. Yan. Hindi ko alam kung mazoom natin yan. Pero yan yung Canada side guys, oh. Diyan na area. Ngayon, pupunta lang ako ng guys. Hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo. Pero yung sa mismong border ng Canada. Huwag na tayo pumunta, wala tayong passport. Pero dyan basically yung sa Canada side. Ito yung kakainin namin ngayon guys. Habang nag-aantay. So yan guys. Ayan, liwanag. So yan. Nahatid na namin si Jason, no? So, ito naman kami ngayon si Dayan. Yan, say hi. Buti na lang pinakuha ako ng jacket ni Dayan. Malamig pala. Ayan guys. So, kanina,
Video ako ng video, salita ako ng salita guys, hindi pala nakakonect yung mic ko. So ulitin ko yung mga sinabi ko kanina. So habang nag-aantay kami, no, might as well i-discuss ko na sa inyo yung mga documents na kailangan ninyong i-present pag magpa-flag polling kayo dito sa Canada, no. Basically, ang mga main lang naman dyan, number one dyan is of course yung LMIA mismo, yung approved LMIA. So kailangan nyo ng LMIA, copy of that. Kailangan din ninyo of course yung contract ninyo, yung pirmado ng both employee tsaka employer. And then yun, doon kasi yun na yung pinaka-basis guys ng ano nyo ng application ninyo And of course, make sure na kabisado nyo in and out yung LMIA ninyo and yung job offer ninyo. Kasi pwede kasi yung tanungin, ano ba yung trabaho mo diyan sa ina-applyan mo, di ba? Or ano ba yung mga responsibilities mo, magkano yung per hour mo, magkano yung bi-weekly mo, kailan ang sahuran, mga tipong ganon, or kung hanggang kailan applicable yung contract mo, or ilang oras ka per week. So dapat yung mga details na yun, at least dapat alam mo na yun, di ba? Para pag tinanong sa'yo ng visa officer, madali mo lang siyang masasagot. Hindi mo na kailangan pumunta sa LMIA mo or sa job offer mo para i-verify pa yung mga details na yon. And then aside from yung LMIA mo tsaka yung sa job offer mo, kailangan mo ding mag-fill out ng form, yung immigration form. Nakalimutan ko lang yung number ng form, no? Pero para ma-access nyo yun guys, I suggest na pumunta kayo dun sa GCK, mag-simulate kayo guys, kunwari mag-apply kayo online, tapos fill out lang kayo, no? Para makita nyo kung ano ba yung mga requirements na kailangan ninyong i-present sa visa officer para makapag-apply online. Kung ano yung makikita mo sa online guys, yun lang din yung i-present mo dito sa border. So pinag-fill out ko na si Jason in advance nung mga forms na kailangan niyang fill outan. Actually, isa lang naman yung form na yun, no? Para hindi na hassle na pag nandito siya, doon pa niya fill out. Kasi pag dito pa yan fill out guys, mag-iisip ka pa kailan ka ba graduate? Ano ba yung mga work experience mo? Nasaan ka ba for the past 10 years? Yung mga tipong ganun, di ba? So, it will take time para i-fill out yon. And mas mabilis na kapag pre-filled na yon nang pumunta ka dito sa border. So, aside from that, kailangan mo din of course yung passport mo. Huwag mong kakalimutan yon. Kasi syempre, pag pumunta ka dun sa US border na walang passport, paano ka naman papapasukin ng US, di ba? Sino ka? Hindi ka nila kilala. Wala silang information about you. So, very important yung passport. And make sure na yung passport mo is valid pa for at least 2 years, di ba? Or 3 years or 4 years. Para yung buong work permit na makuha mo is pasok doon sa validity. Kasi guys, yung mga work permit na yan, i-base nila yan sa validity ng passport mo. So kung yung passport mo, 1 year na lang yung validity, bibigyan ka na lang ng 1 year na work permit mo. So sayang naman yung matitira pa, di ba? Lalo na dito sa Canada, mostly ng mga work permit na binibigay is 2 to 3 years, di ba? So make sure na valid yung passport ninyo. So aside from passport, kailangan din ninyong magpa-upfront medical. Yung upfront medical naman, madali lang. Pwede dito sa Canada or pwedeng dyan sa Philippines nyo gawin yon. Pero make sure lang na valid yung medical ninyo before kayo pumunta ng border. Kasi ang medical, typically 1 year yung expiration yan or yung validity niyan. So dito sa medical, dito kami nagkaproblema kami ng konti dito kasi natagalan yung medical clinic namin na isend sa IRCC yung report. Kaya medyo na-delay kami. Mga 1 year na delay. Ayan, si Dayan. Kasama ko si Dayan. Ayan, yung sa medical, yun, mura lang din naman yung medical dito. Hindi naman siya ganun kalayo yung presyo. So aside from that, kailangan din ninyong magpa-picture. Hindi siya 2x2, hindi din siya visa. Nakalimutan ko yung size, pero pag gumawa kayo ng GCK account nyo, nakalagay doon yung specifications ng size ng ID or picture na kailangan ninyong i-present. Of course, kunin mo na rin yung mga certificate of employment mo, yung resume mo, yung mga previous payslips mo sa Philippines or kung saan ka man nag-work before. Kasi pwede mong gamitin yun to support yung application mo. Lalo na kapag yung work na papasukan mo is kailangan ng experience, di ba? Para at least mapakita mo na may experience ka, kuha ka na ng COE mo on advance. Kasi pag hinahanap yun ng visa officer dito sa border, paano ka kukuha, di ba? So, make sure na kompleto yung requirements nyo bago kayo pumunta dito. And before you come here, kailangan meron din kayong NBI, yung latest NBI ninyo. Yung sa NBI, na pag-usapan na natin yan kanina, dapat yung no derogatory remarks. Kasi pag iba yung nakalagay sa NBI nyo, it can be na kailangan ninyong mag-present ng ibang mga documents like certification from a judge or recertification from NBI itself or yung mga court documents or whatever. Pero depende yan sa case ninyo. Typically, yun lang yung mga requirements dun sa online, no?
Pero gumawa pa rin kami ng mga extra or kumuha kami ng mga extra documents like yung TOR niya, kinuha namin, yung diploma niya, kinuha namin to prove na talaga nakapagtapos siya ng pag-aaral niya. Siyempre, gumawa din kami ng resume niya. Yan. Para at least mabilis makita ng visa officer or ng CBSA officer kung ano yung experiences ni Jason. Of course, and pwede rin pala kayong kumuha ng proof of residency ninyo dito sa Canada kung nandito na kayo. Like sa amin, nagbigay lang kami ng sponsorship letter kay Jason na kami bahala financially sa kanya and sa titirahan niya. Kahit na may trabaho siya, no, iba pa rin yung meron kang mapakitang financial support para at least mapakita niya sa CBSA na hindi ako maghihirap dito kasi andito si ate ko. Pwede niya akong tulungan financially and hindi ako mahihirapan. So yung mga documents na kinuha namin para sa pagpa-flagpole ni Jason. So yan, we're just hoping and praying right now ni Dayan na maging okay yung pagkuha ng work permit ni Jason, no? Para at least everybody happy, di ba? Magstay pa rin siya dito sa amin, dito sa Canada. Ayan, uulitin ko guys ha. Ang pagpa-flagpole ay napaka-delikado, napaka-risky. So, mag-ingat kayo guys pag kayo ay magpa-flagpole and make sure na kompleto lahat ng documents nyo. Prepared kayo kung ano man tanungin sa inyo ng visa officer. And yun, sabi ko nga, good luck sa inyo guys. Sana makuha din ninyo yung permit nyo. Sana lang din talaga makuha ni Jason yung permit niya. Yan. Hello everyone. So, tapos na si DJ. Ayan siya. Yan ko na to, son. You're very handsome, mga dami. Book a flight, book a flight. Book a flight, gano'n. Talagang kung ano pa yung English na niya, babe. Kumagam na. Wait, ma'am, I will ask my sister. Yeah? Yan ko na tangay. Kamusta? Ayos lang. Anya tamag da. Ano na nakakawak pati kaso hindi Pilipinas. Mm. Banda na ganak, banda na yanak, dama mapapa. Tapos, Lagi lang? Niya maglanog nervous ak. Why ka? Because I'm not good speak English. Your English fine nga lang. Mayata na. So, let's kita man. Ayan. So, sa mga hindi nakaintindi, kasi ito Ilocano yun, no? Basically, ang tinanong daw kung saan siya pinanganak, yung pangalan ng parents niya. Kaso? Kaso ibig sabihin yung sa NBI nga, 'di ba? Yung kanina ko pa sinasabi sa inyo yung sa NBI clearance niyo depende yun sa anong nakalagay sa remarks. Sa kanya kasi no derogatory so walang problema 'yon. Ano pa? Na-deny sa ibang bansa kung na-deny ka na. Na-deny ka na ba ng visa sa ibang bansa? So those are very important questions, guys. Actually yung mga questions na tinanong nila kay Jason nasa application form 'yun, 'di ba? So pwede ka lang mag-refer dun sa application mo. So yan guys, oh, ito napakita natin. Yung likod lang muna ipapakita namin. Oh, yan na yung kanyang work permit. Uy, congratulations! Ang galing ni DJ ah. May check. May check daw, may May check. check na si DJ. Mukhang hindi mapapauwi si DJ ah. Hanggang kailan yung validity yan? 2026. Oh, 2 years. 2 years. So, ito yung mga conditions niya guys. Oh. Must leave Canada by 2026-05-17. So, that's today's date. Unless authorized, prohibited from attending any institution, not authorized to work in any occupation other than stated, not authorized to work in any location other than stated. Kasi nga ito ay isang closed work permit. So nakalagay dun sa work permit niya guys kung sino yung employer niya at saka kung ano yung trabahong gagawin niya dun sa employer niya. So yun, mga ilang oras ba siya? Alas 4 ata kanina di ba? Ay, mabilis 2 lang no? hours lang. Yun, 2 hours lang Ito siya. yung tao pa eh. Hmm? Ito pa yung tao. Oo, madami daw tao sa loob. Sa ano ay sa US, anong mga tanong sa'yo? US, same gusto mo lang. Same? Na-deny ako sa ibang bansa. Oo. So basically same lang din daw sa US, na-deny daw ba siya sa ibang bansa. Tapos Kasi biometric. ayun, kinuha yung biometric mo, tapos binigyan ka ng Picture, tapos papel. So yung kasi yung process guys, no, pag pumunta kayo, basically pupunta ka ng US border, no. Kukunin nila yung biometrics mo kasi kailangan kanilang log in doon sa system nila, biometrics, fingerprints, ganyan. Nag-ready na ka picture, no? So picture, ito yung binigay sa'yo doon. Tapos binigyan siya ng white paper, nakalagay dito, notice of refusal of administrative parole into the United States. So to Canada border, continued on I-831, tapos yung pangalan niya.
entry denied, allowed to return foreign. So yun yung mga subject. So itong white paper na to, yung ipapakita nyo doon sa officer din ng Canada. Canada border. Yun, pag binigay nyo yung passport nyo sa officer sa Canada, ibibigay nyo din yun kasi nga yun yung proof na lumabas ka ng bansa para makapag-flag polling ka. Tanungin ka ng kwan kung bumili ka ba ng mga kondo, Mga. pagkain, kung Oh, may yeah. Saan? deadly weapon. No, Standard question sa Doon, officers. Sa Yeah. loob? Yan, yung mga standard questions like meron ka bang 10,000 or more, alcohol, drugs, yung mga tipong deadly weapon. marijuana, ganyan, deadly weapon, guns, knife, whatever. Those are standard questions sa border. So saan ka dumaan? Umikot ka din doon sa madaanan din ng sasakyan. Ikot ka lang. O sa daanan din ng sasakyan. Kasi nga hindi kami pumasok doon guys, diba? Kasi wala akong visa ng US. So umikot daw siya doon, tapos pinapasok ka sa loob ng room. Escort ka ng kwan, ng IO ng US. Okay. Talaga sinamahan ka. Mm. So sinamahan daw siya ng US officer papunta doon sa Canada. Syempre Which para is i-make madali sure. pa. Tsaka i-make sure din nila na talagang babalik ka, di ba? Pwede kasing tumakbo ka lang. Panghahabulin mo pa sila. So yun, sinamahan siya sa loob, ay sa border ng Canada, tapos pumasok siya sa loob, tapos doon na nangyari yung antayan. Mas matagal pa siguro yung antay kasi sa interview, no? No. Mas matagal yung antay sa interview. Mas matagal yan tayo. Interview mga ano minutes? Mga 5 minutes. 5 minutes? Dali lang, tapos kwan. Madali lang. Oh, tapos na eh. Naka-review eh. Naka-review. Yung binigay yung work permit, wag na daw ako kabahan dahil meron na daw. Oh, secured na. Ayos ah. Nice. At least meron na siyang work permit. Oh. Next step na namin yan guys, alam nyo na, standard, kuha kami ng SIN, kuha kami ng Alberta Health, Card tsaka niya, mga debit ID, at saka credit. debit card, credit card, and everything like that. So yan, at least tapos na, hindi na siya kakabahan. Niloko pa niya yung ate niya kanina, sabi. Ano sabi ba? Ano sabi? Tiyan, paano mag-book ng flight? Tapos kunwari kausap niya yung officer. Wait ma'am, I will ask my sister Oh. how to book flight. Ge. Yun lang namin ni video kasi bigla ang tumawag eh. Nag-ML kami. Natalo pa kami sa ML. At okay lang na talo, Oh, at least at least, ano oh. naman, nakapasan na siya. Pakita mo yung ano niya, yung Yung? folder niya. Oo nga pala, ito pala. Sinasabi ko rin sa kanila kanina. Gumawa kami ng gantong folder guys. Oh. Ito, makikita nyo lahat ng requirements niya. So una dyan, LAMIA, job offer, ano ba to? Application form, resume, Mga documents. diploma, and everything. Yan. Nandito lahat yan sa loob. Para kapag ginanap, ready. Nandito na lahat. Madali lang hanapin. Kasi mahirap yung nasa isang folder na sa hanapin mo pa. Kinita dadag ito eh. Yung nanap lang job over at Lamia. Oo, yun talagang pinaka-importante. Medical. Yun. Yun yung pinaka-importante talaga eh. Pag wala yung job offer mo, huwag ka lang pumunta muna dito. Antayin mo muna yung job offer mo, antayin mo muna yung LAMIA mo. Kasi yun yung pinaka-basic requirement para sa work permit mo. Kasi nga yung work permit mo naka-base sa LMIA. So, yun lang. Pwede na kami umuwi. So, pag uwi namin 3 hours, mga last G's na kami nakakaway, 6:30 na kasi. Na. Asan? Thank you Lord. Quality. Kailangan ng Jack Daniels at dasal Jack lang guys. Daniels daw, Jack Daniels tsaka dasal. Kala ko nakalimutan yung dasal, Jack Daniels na lang, no? Sinasabi rin kasi namin ni GJ kanina, ay kahapon na pag hindi siya pumasa talaga, hindi talaga para sa kanya, di ba? Ganun lang naman talaga yun eh. Pag hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Eh, na-approve naman siya, ibig sabihin, para sa kanya. ang Canada. So, yun, good luck sa journey niya. Alam ko, matagal-tagal pa to. Siyempre, ngayon, tapos ngayon, wala pa yung PR, di ba? Yung sa AOS. Kasi, normally, pag meron yung AOS, 1 year experience mo under LMIA, pwede ka mag-apply for PR. Pero ngayon, temporarily Matagal-tagal pa naman. suspended. Mag-ano pa lang naman siya. Yeah, pwede pa naman Mag-start siyang pa lang naman mag-start yung ng experience niya nung 1 year niya. And hopefully by the time na nag 1 year siya, lumabas na ulit yung AOS or kung may bagong PR pathway. Para at least alam mo 'yun, ma-PR na and makuha na rin niya yung love of his life. Yeah, love of his Sino life. Sino na eh? Sino Nangangalan kayo? na. Sino kayo? The only one. The only one or the number one? The number 1. The number 2 na, no? Number 1 eh. So only one. So yun kasi yung work permit kasi niya hindi niya kayang kunin yung girlfriend niya sa Philippines.
because hindi siya pasok sa high wage. So nasa low wage siya. Unfortunately, kapag low wage ka, hindi mo makukuha yung spouse mo, yung open work permit mo. May mga certain restrictions and certain mga requirements para makuha mo, no. So ayun, we'll see. At least andito naman kami. Nakaagapay ka. Nakaagapay. Kaagapay. Yun lang at ayan. Kalaw. And guys, I hope na may natutunan kayo sa video natin ngayon, no? Kasi ito actual experience din ni Jason. Visitor visa siya, no? Tapos ganap kami ng LMIA, then nag-apply siya ng work permit dito sa Canada. So congratulations. Nakaapak na siya ng US. Oh, buti ba siya nakaapak ng US, no? Hindi naman ikaw. Hindi, ikaw hindi pa. Hindi pa. Okay lang yan. Kaya- Ayoko namang kabahan dyan. Okay lang, wag lang kabahan. Wag lang ngayon. Mag-US din ako pero Hindi hindi ngayon. hindi dyan sa border. Hindi yan sa border na yan. So, Kinakabahan ako dyan. ayun guys, thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog and this is Diane. And DJ. si DJ, say hi sa ating bagong work permit holder. So kung may isa kaming masasabi para sa inyo, no, wag lang kayo mawalan ng pag-asa. Kaya niyo yan. Dasal lang. And prepare lang. Ilang weeks din nag-prepare yan si Jason, ha. Ang dami kong pina-prepare sa kanya ng mga possible questions. Pero buti na lang hindi tinanong lahat ng questions na yan kasi sobrang dami nun, di ba? Mas okay nang prepared kaysa Oh, mas maganda yung madami kang prepared na answers kaysa yung ma-mental block ka later on tapos hindi mo alam kung ano sasabihin mo, di ba? So yun guys, thank you so much. See you sa next vlog. Bye. Ibukan mi ti flight ni Jason Tunokwan. Ibukan mi ti flight ni Jason Tunokwan. Tuno next month siguro. Ay, talaga nakapasa? Sang sangit garo dito yung likodan. Ang sayang ka na. See you. Ano kung nakapunta? Ha? Nakapasa? Isa, baka sila itong kanina. Ha? Basa. Nakapasa? Bro. Na-approve. Love you. Nangangit kami, pag-isi kami pinag-ikuan. Wala na pa kami nag-ikuan ng nilagay ni Mama. Thank you, ma. Todo $10 yun. Choppy ka mo't ma.